Ayan, hello everyone, good morning, magandang araw sa ating lahat, welcome back to my channel. Si JR Sayuki ito. So ngayong araw na to is pupunta tayo sa isang napaka-iconic or isang iconic na lugar dito sa UK. So ito ay Liverpool. Isa sa pinunta natin dito museum ng Liverpool. So kalahati muna, akyatin nga natin. At meron lang naman tayong 4 na araw para sa pagpasyal natin dun sa Liverpool. At mag-explore tayo guys. So, sasamahan nyo ako para mag-explore sa Liverpool. So hindi rin mawawala ang pagpunta natin sa sikat na landmark kagaya ng yung kung kilala nyo ang pinakasikat na banda nung 60s na tinatawag nilang swing 60s. So, pupuntahan natin yon kung saan sila nag-umpisa. So, si The Beatles. When I was younger, so much younger than today. Puntahan natin yung lugar nila. So, ayan guys, bago natin umpisan tong video na to, huwag mo nyong kalimutan. Click nyo yung subscribe button dyan sa baba at i-click yung bell button dyan sa baba para sa mga video sumusunod. So, salamat guys. Let's go. Umpisan na. Palis na tayo guys. Bali 4 na araw tayo doon. So 4 na araw din magkakaibang vlog. So samahan nyo kami guys. This is Kyneton. Ganda ng araw ngayon. So ayan, papunta na tayo na Liverpool. So diretso tayo na train station. Late na kami ng 2 oras dito. Pero okay lang, wala namang problema. Makakapasok pa rin kami dyan sa train station na yun. Thank you. Ayan, dito na tayo. Kunin lang natin ang bagahe na. Thank you. Yung na tayo sa Banbury Station. So nakamaleta tayo kasi 4 na araw tayo doon. O sa ba? Tagal pa. So isang oras pa bago tayo makarating sa Liverpool. Nandito na tayo sa Birmingham New Street. Sa nakasakay natin ngayon.
Liverpool. Liverpool. So, dito tayo sa isang iconic na train station. Medyo malamig dito ngayon. So ayan guys, nandito tayo sa labas ng train station dito sa Liverpool. So, ayan, makikita nyo, napakagandang train station. Ayan, nandito lang tayo. Tignan natin. Ayan, train station. Dito sumikat ang bandang Beatles. Yan, lilibutin natin lahat ito. Napakagandang train station. Pinit na malamig kaya ayos ako yung jacket natin. Papagamit natin dito. Naiinitan tayo. So punta muna tayo sa tutuluyan natin. So see you doon guys. Kaya ulit. Pupunta tayo sa bus stop ngayon. Ayan. Mamaya na tayo maggala-gala o kaya bukas na siguro medyo pagod sa biyahe or mamayang gabi. Anong sa tingin mo, Dad? Mamayang gabi? So pupunta kami sa bus stop ngayon para pumunta kami sa tutuluyan natin. Thank you. So dito na tayo. Yan o. Ano pa yung meron? Ba't ang dami talaga mag-agree ngayon? Ayun o. Kasamanta magtawid. Let's go. So, dito tayo sa Heaton Concept. So, ito ay mura. Nakamura tayo dito. Hindi napamura, nakamura tayo. Hotel. Wow, wow. Ayan. So, mag-check-in muna tayo guys. So, dito sa hotel na to may babayaran kang 2.40 para sa tax. Napakagandang hotel. So yung tax na binayaran namin is pupunta sa count zero. So yan, pupunta na tayo. Tayo natin si Mrs. So 5 floor to, 5 floor. Nasa room 212 tayo. 206 to 220 straight ahead. 220. Parang inkon lang din, ibis. Maganda siya, malinis. So malapit lang din tayo sa mga magagandang view. So yan, dito tayo sa room 12. Room check. Uy, parang ibis style din. Wait lang ako. Yan, parang ibis style lang din siya. Yan. So may view tayo dito sa labas. Maganda siya. Napakalinis din. So the usual, may cabinet, may TV. Tapos CR check tayo guys. CR check tayo kay tayo'y kuwan sa CR. Yan, linis. Oh, yan, may shower. Kompleto, shower. Yan. May body lotion, conditioner, shampoo. Yan. Hot and cold. Siyempre malamig dito. Tas yan, guys. Yan, may hand wash din sila. Talagang malinis. So, yan guys.
mamaya lalabas tayo para libutin to. And then bukas ulit. So, see you later on, guys. So, ayan, at palabas tayo. Gabing-gabi na. Alas 7 na. Palabas pa lang tayo. Saan tayo pupunta? Sama kayo sa amin. So, lakad tayo ngayong gabi. Saan man mapunta, mapadpad. Go. Saan yun? Siliparan na. So, ang Liverpool is malapit sa mga sa beach. Wala mong tawiran dito. At lakad-lakad. Lakad lang sa dagat to. So, yung punta natin. Lakad na. Kahit sa mapadpad. So, talis natin dito. Na hindi natin alam kung saan pupunta. Umuman siguro na. Punta natin ito ng umaga. Galog tayo. So, dito naman pad na dito. Ito may malaking Liverpool na letter na po. Ayan. Welcome to Liverpool, the old Dock Tour. Ano, ganda. Si Sede na naging police. Laki ng kabayo, oh. Alam ko na kung bakit madaming nag-agree kasi may laro pala ang Liverpool ngayon sa soccer or sa football. Pupuntahan natin yung Royal Albert Dock na yan. Tapos may mga kainan doon. Ang Royal Albert Dock ay binuksan noong 1880 ni Prince Albert Victor. Ito ang naging pintuan ng kalakalan ng isang imperyo. Dito dumaong ang higanting mga barko, puno ng yaman, produkto at mga kwentong nagmula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kasagsagan nito, buhay na buhay ang pantalan, ingay ng kargamento, sigaw ng mga manggagawa at walang tigil na galaw ng kalakalan. Dito umiikot ang lakas ng ekonomiya ng Liverpool. Ngunit dumating ang pagbabago. Sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya, unti-unting natahimik ang daungan. Ang dating sentro ng aksyon naging alaala hanggang sa muling sumiklab ang pag-asa. Noong dekada 1980, sa pangunguna ng London Dockland Development Corporation, isinilang muli ang lugar. Mas moderno, mas matapang at handang harapin ang hinaharap. Ngayon, ang Royal Albert Dock ay hindi na lang bahagi ng kasaysayan. Ito ay Edward Pavilion Albert Dock. bago, inobasyon at walang katapusang posibilidad. Mula sa imperyo tungo sa global na kinabukasan, narito ang lugar kung saan muling sinulat ang kwento ng Royal Albert Dock dito sa Liverpool. So, sarado ang Royal Albert Dock. Bukas na lang natin pupuntahan. I-renovate pala kaya sarado. Bukas na lang. Lampanan na. Hindi. Yun yung pan. Nakakita na. Yung sa dito. Lampanan na. Pasok, pasok. Balik mo. Balik mo. May tayo sa kapit sa dito ko. Sa ko. Britannia.
courtyard. Ayan pala yun. The Beatles story. Diyan man nagsimula ang kwan. Dito sila naman ka? Dito nagsimula ang story ng The Beatles. Dito ata sila unang tumugtog. Tignan natin. Walang history nito. Kailangan natin mag-book. Pero bukas na siguro, no? Bukas na natin tignan yan. Ito ang pinunta natin, isa sa pinunta natin dito eh. The Beatles story, Liverpool. Maganda dito umaga. So yun, nandito tayo sa Royal Albert Dock ngayon. Medyo gabi na. So bukas pupuntahan natin yung The Beatles. Check natin kung ano ang magandang story. So nandito tayo ngayon sa Padlakan. Yan. Padlakan ng mga nagmamahalan. So yan, kita-kits tayo mamaya umaga o bukas. Yan. Royal Albert Dock. At ayan, nangat na kadating na tayo ulit dito sa hotel natin. At pinuntahan natin kanina is yung Albert Dock. So bukas po, umaga tayo gigising para puntahan natin naman o pumasok tayo sa yung nakita natin kanina na The Story of the Beatles or The Beatles Story. Puntahan natin yon. And then pupuntahan pa natin yung mga ibang lugar na kung saan sumikat ang The Beatles. So guys, stay tuned kayo kung naabot nyo dito hanggang dito na video. Please subscribe naman dyan. Leave ka ng comment kung saan ang magandang puntahan dito kung nakapunta ka na dito sa Liverpool. Lalong-lalo na sa inyo mga OFW. Kita-kits tayo bukas. Good night. One eternity later. Morning guys. So ayan, babangon na tayo. Ayos ang higaan natin. Comfy. So, kakape muna. Tapos, gagayak. Hindi na, bababa na tayo. Papasyal. See you later guys. Ayan, no? May araw na, mataas na ang araw. Medyo late tayo ng gising ngayon. Pero, okay lang yan. Kape na tayo. Ayan, kulot tayo ng tubig. Huwag mong kalimutan, uminom muna ng tubig. Ito yung importante ng tubig sa katawan natin. Tayo guys. Sarap. A few moments later. Yan guys, lakad na tayo. Punta tayo sa may mall dito. So sabi ko nga, puntahan natin ng umaga. So, umaga na, kaya punta na tayo. Yan, so dito ulit tayo sa labas. Check me guys. Puntahan din natin to mamaya. Yan, puntahan din natin yan. Tapos yan, lahat yan puntahan natin. Ano, may mga baliktad-baliktad din dito na bahay. Sa Pilipinas meron din, nakita ko sa YouTube eh. Yan. Yan.
nandito tayo sa Liverpool 1. So, hindi ewan ko kung anong tawag dyan. Upside down house daw. Ah, paano kayo matulog dyan? Naka-upside down din. Sa London may mga ganito, kaso mas para sa akin mas okay dito sa Liverpool. Akyatin nga natin tong taas na to. Leng, look. Going upstairs. Akyatin natin. Ilang steps kalat kaya to. Did you see the house upside down? Second house. Ay, sobrang pagod nito. So, kalahati muna. Yan guys, medyo malapit na tayo. Nakakapagod. Pagod guys. Yan, sa taas na tayo. Yan, meron dito. Yung mga kainan. Mga kainan guys. Pababa na tayo. Mas madali ang pababa. Yung mga mall dito. Tapos na tayo dito. Punta naman tayo sa pinuntahan natin kahapon sa may Royal Albert Dock. So tignan natin kung anong maganda doon pag umaga. Okay? Sama kayo sa amin. Yan ang George Dock Way. Ano kaya yan? Pakalaki oh. Ay, yaw. So, ayan guys. Papunta tayo sa statue ng The Beatles. Siyempre, kailangan nating puntahan yon kasi isa sa mga iconic na pinupuntahan dito sa Liverpool. So ito rin, makikita nyo rin to sa George Dock Way. Ewan ko kung ano yan. Kasi itong building na to, magandang building dito. Bago lang siguro to, mukha lang luma. Ayan. Ewan ko ang history nito. Check natin ano kayang meron dito sa loob na to. Tingnan nyo ang mga pagkagawa oh. Solido. Ayan. So dito ang way papuntang sa statue ng bandang The Beatles. So ayan guys, sama kayo sa amin. Ayan. Let's go. So ayan guys, unahin muna natin pala ang Museum of Liverpool. So nandito tayo ngayon, mas malapit lang sa dinaanan namin. So ayan, tingnan natin guys. So ito, napakalaki ang museum ng Liverpool. Ayun yung banana lamp, kung nakikita nyo yung mga colorful na yan. Banana lamp, tawag nila. Yung tinatawag na banana lamp. So, pasok na tayo. Banana lamp. So, ayan, dito tayo sa loob ng museum. Anong kayang meron dito? So ito ang loob ng Museum of Liverpool. Napakaganda. So ano kaya to? Si Philip Williams. So siya ang champion ng cycling. Grabe ang bike niya oh. Carbon Lodi. Record. So ayan, nandito tayo. So tingin-tingin lang tayo dito guys. Ito ang history ng Liverpool. Ayan. So ito ang karwahe. Yan yung karwahe nila. Ayan. Ito ang tren. O tinatawag nilang Lion Steam Locomotive. Kaya niyang tumakbo ng 40 mph tsaka magkabuhat ng 200 tons. Grabing ganda. Mga luma.
iisang train lang Kaya? to at ang gumawa ay si Tad Kitson ng Leeds. So, I think so 1838 pa to. Tapos, finiture ng 1953 sa Ealing Comedy. Yan ang uniform nila. Ano naman to? Yan yung nagawa ng sugar. Dito na. Sugar. Galing. Paano kayo benta mo yung kanya? Mga plak nila. Pakaganda. Lumang naman siya pero yung ito na bago kasi galing nila sugar. Ito naman. Black and cart. Ganda ko ba? Mga bahay nila. Tingnan yung nasa taas. Karwahe. Ayan o. Kwan nila. Buo. May for show. Isang kwan, number 1. Mga luma ko, 1926. So 100 years old na. Ayan. Grabe. Makaluma. Edward Billington and Sons. Traktor nila, traktora. Cradle and Co, Liverpool. So yan. Ito naman ang kwan. Kaimang uniform ng mga kwan. Nasa dock. Atlantic conveyor naman yan. Fishing naman to. Ayan. Pang fishing. Bangus. Pang bangus. Ayan. Meron pa daw sa taas pero tingnan natin. Tingnan natin guys. So bakyat tayo sa taas. So dito naman tayo sa taas. 605 AD. Grabe. Yan, no? Yung mga mga Viking sculpture, oh. Grabe. Ito lang makaso dito. Sa makaso. Balila. Balila. Grabe. So yan, tipo nila ito, magaling nila. So kaya pala mahilig mga abdi ng mga fan. Mga old na mga gamit. So pwede naman. May ipit ng bagay. Pwede mo ng mga mahal. Bayan to. Yan. Pwede mo mahal yan. Yung kumakain. Okay na. 10 points per GC. Grabe. Yung number 1 naman. Yan yung clothing nila. 50% door price. Grabe. Yan naman yan. Grabe mo. Mga apoy. Yan, grabe. Mga luma, no? Kahit saan mahal ba yan? Ang benta mo, mahal yan. Jungle mo, oh. Ayan naman yung nagagagawa ng roofing. Yung mga roofing nila dito, ganyan lang. Lili pa rin pag may bagyo dito. Akyat ulit tayo. So dito naman ang third floor nila. Yung mga sikat na tao dito. Sikat na taga-kwan siguro to. Curlers daw. Wonders places. Ano naman to? Bill Drummond. Burning Genius. Brian Patton. Ano na dito? Yan, The Beatles Show. Maraming mahal ng gitara na yan. Pete Miles Guitar 1980s. Yan. Grabe. Ito naman. Ito. Paul Robson. All you need is love. Yan. Kita nyo yan. The Beatles yan. Higaan. Ito yung bed na. Yan, nung kinasal sila. Kinasal si John Lennon tsaka yung asawa niya. Liverpool, City of Pop pala. Yan. Nakaka-Guinness pa sila. World Capital City of Pop 2001. So ayan guys, check natin to, si The Beatles. Ayan. Bayan na. Ayan guys. So yan guys, baba na tayo. Punta na tayo sa The Beatles statue. Hindi na tayo napasok dyan kasi wala tayong ticket. Hindi tayo nakakuha ng ticket para So, ito rin ang mga suot nila nun. Si John Paul, George at si Ringo Starr. Yeah. Mga damit nila noon.
Ayan. Grabe. Grabe ang Liverpool, guys. Sila ang nagpauso ng rock and roll. Alright guys, see you sa baba. So ayan guys, punta na tayo sa Beatles, yung statue nila. Yan. Paupo ako dyan. Ayan, malapit na tayo guys. Tingnan nyo ang dito, ang view dito. Siguro pag taga rito ako, araw-araw ako dito mamimingwit. So ayan, diretso lang tayo. Andun na yon. Dun sa part na yun, dun sa part na yun. So ito yung statue nila, babe, ito. Yan. All you need is love. Yan, pwede ka mag-picture Instagram, pang Instagram mo. Yan. So yan yung statue nilang apat, oh. Yan. May tao pa kaya hindi tayo makalapit. Ang daming nagtitingin yan. Mamaya, lapitan natin. Yung sino to? Ano ba daw ang nakalagay dito? Dedicated to the men and women who give their lives willingly for freedom of others and have no grave but the sea. They shall grow not old as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning we will remember them. Wow! Ganda, oh. Yan guys, dito ako ngayon sa iconic Beatles statue dito sa Liverpool. Grabe, nakakamiss makita sa personal, kahit statue lang ba. Itong place na to, lalong lalo na sa mga batang 60s, really brings you back to the golden age of music. So isa akong fan ng The Beatles din, so nasa banda rin ako dati. Pakaganda. Fan of The Beatles being surreal. Imagine dito mismo nagsimula yung journey nila lahat na nagbago. Binago ang musika. So si John Lennon, Paul McCartney, George Harrison at saka si Ringo Starr naman ay napakasikat nung kapanahunan nila. Yan guys, so tingnan nyo. Ganda. Grabe. Feeling ko sasama na ako sa kanila. Kulang lang ako ng gitara eh. Grabe. So ayan guys, napakaganda, oh. Nakaka-amaze talaga guys. Ayan. Nakatapak na tayo dito. Happy na ako bilang isang fan ng The Beatles. Mamaya baka mag-picture pa sila. Grabe, oh, no? Ilang years na kaya to? Oh God. Hindi na, mamaya na. Naka-video pa. Hindi ako makaalis dito guys. Dito pa rin tayo. Hindi ako makaalis. Grabe, na-amaze kasi ako. Sobrang fan ng The Beatles. Hindi ako makaalis dito. Ringo Starr. John Lennon. Ringo Starr. Paul McCartney. At si George Harrison. Grabe, nakaka-amaze. Buti binilagyan nila ng ganito, no? Grabe. So ayan guys, papunta na tayo sa The Beatles Story. Magbubuk pa tayo.
Mura lang naman, 20 lang, 20 pounds. So nandito ulit tayo sa mga susihan. Ayan yung susihan kagabi. Susihan ng mga nagmamahalan. Kaso, ang mga susi, nakakatetano na. Ayan o. Hanapin nyo nga yung susi nyo dyan. Hello. Ayan, tingnan nyo kung sino to. The Sound of Fury, Billy Fury. 332 weeks sa UK Singles Chart ang mga hits niya. Especially yung Wondrous Place, Halfway to Paradise, tsaka Jail's Day. Pwede rin naman sa likod, mas view. Meron kong nakita na yung picture natin sa Beatles story. Oh, dun. Pero pwede ka na magdaan dun sa likod. Doon ba yun ba? Oh. So, dito tayo ngayon sa Royal Albert Dock. Duck na naman. Tama naman, di ba? So, ito sa pinaka-iconic din na lugar dito sa Liverpool. So, ang ganda ng view. So, nandito lang tayo sa may mga maliliit na bangka. Pero dun sa bandaron, may mga malalaking barko. Sobrang chill lang ang vibes dito. So, napaka-perfect para sa mga couple na mag-walking kagaya namin ni partner ko. Walking lang kami. So, habang nag-walking tayo, mamaya naman ay pupunta tayo sa The Beatles story. Super excited ako. Kasi sabi ko nga kagabi, gusto kong puntahan yun. So, ayan. Finally, makikita na natin yung story ng legendary band na The Beatles. So kung fan kayo ng music, especially classic, this is a must visit dito sa Liverpool. So samahan nyo kami guys, explore natin kung paano nagsimula ang kanilang journey at kung bakit sila nag-isa sa pinaka-influential bands noong 1960s. See you there guys. Ayan, nakarating na tayo. So nandito na tayo. Pero kailangan nating mag-book. Ayan, dito. Ayan. Guys, dito na tayo. Welcome to the Beatles story. Pasok tayo guys. So ayan, papasok na tayo guys. Dito sa the Beatles story. Ayan guys, binigyan tayo ng kwan ngayon. Yung ano to, yung story of the band that changed the world. Dito tayo sa loob. So ang The Beatles ay pinamumunuhan nila John Winston Lennon. Siya ang pinaka-lead vocals. Tapos nagre-rhythm guitar din siya. Isa sa pangunahing songwriter kasama si Paul McCartney. So ang susunod ay si Paul McCartney. Siya ang bass guitar, lead vocals at piano. So kasama siya ni John Lennon nagagawa ng kanta. So si George Harrison naman ay isang lead guitar, backing vocals. So kilala siya sa kanyang unique guitar style at songwriting sa. Richard Starkey o kilala bilang Ringo Starr. So siya ang drummer. Percussion, minsan nagli-lead vocals din. Kilala siya sa solid at simple na drumming. So yan sila guys. Mga picture nila nung high school sila. Magkaka-klase ito, tatlo. Office ng Mersey Beat. Ang The Beatles ang pinakasikat at pinaka-importanting banda sa Mersey Beat scene. So nagsimula sila sa mga local clubs sa Liverpool. So naging popular dahil sa kanilang unique sound at charisma. So ang The Beatles ay nanggaling sa The Mersey Beat at sila rin ang dahilan kung bakit ito naging global phenomenon. Pero kalaunan nalampasan din nila
ito at gumawa sila ng mas advanced na music. So at noon, may mga newspaper pa noon na tinatawag na Mercy Beat na tumulong i-promote ang local bands kasama ang The Beatles. So napakaganda pala ng Mercy Beat noon, no? Yung pusa nakatakas na. So ayan, dito tayo sa loob. So ito naman yung The Cavern Club dati. Ayan. Ayan yung pusa. So guys, papasok tayo sa The Cavern. Ang The Cavern Club ay isang underground music club sa Liverpool kung saan madalas tumutugtog ang The Beatles noong early 1960s. Bakit siya importante ang The Cavern Club? Kasi dito sila naging sikat locally. So halos 300 beses sa club nakapag-perform sila. At dito hinahasa ang kanilang live performance skills, you guys. At tsaka nakabuo sila ng loyal fans. So ano ba, kahit sino naman siguro, no? Sa Cavern Club napansin sila ni Brian Epstein. So siya na ang naging manager nila. Siya ang tumulong para maging world famous ang banda. So ang vibe ng Cavern noon is madilim, maliit at puno ng tao. Sobrang sikip dyan dati, tugtog. Parang nakapunta na ako, no? Pero alam niyo lang guys, hanggang ngayon bukas pa ang The Cavern Club. At pwede mo pa itong bisitahin. Ayan, at na. Grabe, 30 pounds lang. Oh. The Beatles for sale. This contract is between Jim Flannery and Brian Epstein. Agree a fee of 30 pounds for the Beatles to perform at the Royal Night. Ah, grabe, 30 pounds lang. Ayan guys, mga gamit din. Yung mga gamit din dito sa The Cavern Club. Ayan ang bass guitar. Mahawak ni George. Gitara, Dutch pa. Ito. So dati mahilig din ako sa drums, kaya tignan nyo, ang binibideo ko lang talaga is drums. At idol ko din si Ringo Starr. Isipin mo na lang, nandito tayo habang tumutugtog sila. Ayan. So sino naman si Brian Epstein sa buhay ng The Beatles? So si Brian Epstein ay ang nag-iisang manager lang naman ng The Beatles. Isa sa pinakamahalagang tao sa kanilang tagumpay. So sino si Brian Epstein? Isang music manager mula sa Liverpool. Siya lang ang nakadiscover sa bandang The Beatles. So nagdiscover niya ang The Beatles sa The Cavern. Nung tumutugtog ang The Beatles sa The Cavern, binago niya ang The Beatles magmula sa pananamit. Mula sa leather jackets, naging suit at malinis na look. Ginawang mas professional ang dating nila. So, di ba? Kung titignan nyo ang The Beatles, parang laging nakasuit. Kaya kung wala si Brian Epstein, malaki ang chance na hindi magiging ganun kalaki ang The Beatles sa buong mundo. So, kaya masalamat din tayo sa kanya, guys. Ayan, guys. Panoorin natin hanggang sa dulo. Kaya, enjoy tayo, guys, sa panonood. The velvet cloak of night shrouds the London airport. All is quiet, all is serene. But this is the lull before the storm. Thousands of Beatles fans are bedded down for the night to await the arrival of their heroes.
When the dawn comes up, like a teenage scream, the arrival of the froggy-voiced foursome is imminent. The cries of the crowd grow in pitch and volume, drowning out the whine of the jet engines. And here they are, fresh from their triumphant appearances in the United States. 12,000 young Britons roar a welcome. Their shrieks rise in an awesome way. Our staff scientist, in an odd moment, calculated that this young mob is generating enough energy to put 3 Atlas missiles in orbit and power 54,000 transistor radios. Ayan guys, puntahan natin ito mamaya, Strawberry Fields. Ang bango. Submarine. Beatles Yellow Submarine. So guys, nasa Yellow Submarine tayo. Ayan guys, Yellow Submarine. Sino naman sa submarine meron mga fish. Submarine natin. So ayan guys, natapos na natin libutin ang The Story of the Beatles. I'm hoping na nag-enjoy din kayo sa nakita nyong video. So ayan guys, hanggang dito na lang to. Ayan guys, day 1 and day 2 tapos na. So bukas is day 3 natin. Pero sa day 1 napuntahan na natin ang Royal Albert Dock at saka nalibot natin ang iba't ibang lugar dito sa Liverpool. So day 2 natin is napuntahan natin ang museum ng Liverpool. So nakita nyo rin naman guys ang mga iba't ibang uri ng mga artifacts or mga craft, tapos mga tao nung sinaunang tao dito sa Liverpool at mga gawa nila. So after that pumunta tayo sa statue ng pinakasikat na banda nung 1960s na ang The Beatles. So nakita nyo ang tinatawag na The Big Four, or the Fab Four na sinasabi nila. So ayan, manghang-mangha din ako sa nakita ko. So ayan guys, so sa day 3 natin, pupuntahan ulit natin ang mga iba't ibang lugar na pinuntahan ng The Beatles at kung saan sila tumira. So puntahan din lahat natin yan. So guys, kita-kits tayo sa day 3. So sa mga bagong manonood dyan, huwag niyong kalimutan i-click ang subscribe button dyan sa baba at i-on ang bell icon para sa mga update ng mga bagong video natin guys. This is JR sa UK. See you sa next vlog.